Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Minyong. Taong 1973, Balikotok, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, pastor ng isang relihiyon itong si Minyong. Unahan ko na kayo, pinuno. Pasintabi tayo sa kanya-kanyang paniniwala. Sa kadahilanang ang mga maririnig nyo ngayon ay bunga lamang ng kanyang karanasan. Hindi naman siya maaaring magpanggap na kung sino dahil paniguradong hindi na ito magiging hango sa totoong buhay. Bueno, simulan na natin ang kwento. Kagaya ng ibang mga pastor sa mga sekta, napakahusay ni Minyong pagdating sa Biblia. Halos buwan-buwan noon, may nakakadebate siya para lamang mapatunayan ang lawak ng kanyang kaalaman ukol sa banal na kasulatan. Naniniwala kasi siyang para makahakot ng sapat na miyembro, yun lamang ang kinakailangan niyang gawin. Hindi naman doon tutol ang kanyang mga kaanib sapagkat utos ng Diyos na sawayin ng may kabagsikan ang mga maling paniniwala. Dahil sa ganoong pangyayari, marami ang nagkaroon ng galit kay Minyong. Yung iba pinagbantaan na ang kanyang buhay, habang yung iba naman purong paninira ang ginawa sa kanya. Hindi naman niya ito gaanong pinansin. Gawa ng noon pa man, inaasahan na niyang gano'n ang mangyayari. Alam niyo kasi, si Minyong ang tipo ng tao na naniniwalang malakas na ang nabuo niyang paniniwala sa itaas. Dahil sa bagay na yan, hindi na siya natatakot sa bantang ginagawa ng mga kaaway niya. Ayon sa kanya, na hanggat humihinga ng hangin ang isang nilalang, hindi ito karapat-dapat na katakutan. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na ang ganung paniniwala ang isa sa mga magiging daan upang malagay sa panganib ang kanyang buhay. Sa pagsapit ng buwan ng Agosto noong mismong taong ito, naging abala ang kanilang sekta sa pagpapakalat ng mabuting balita ng Biblia. Upang maisakatuparan ito, kung saan-saang lupain sila noon naglalakbay, hanggang sa marating na nga nila ang lugar ng Balikotok. Alam nyo, pinuno, walang kaide-ideya sila Minyong sa kanilang madadatnan sa lugar na yon. Ang mga baryo kasi noon sa Balikotok, binubuo lamang ng maliit na bilang ng mga tao. Gayunpaman sa kabila nito, pinili nilang doon pumunta sa paniniwalang mangmang pa ang mga tao doon pagdating sa kaalamang nagmumula sa Biblia. Ilang araw pa ang lumipas, nang marating na nga nila ang isa sa mga baryo nito, naging mainit naman ang pagtanggap sa kanila. Ayon sa kanya na, unang pagkakatipon pa lamang, marami na ang dumalo para makinig. Lubos naman yung ikinatuwa nila Minyong, gawa ng sa isip-isip nila, hindi na sayang ang kanilang pagod. Magmula sa baryong yon, ipinagpatuloy nila ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos hanggang sa makaraan ng isang buwan, malayo na ang narating ng kanilang grupo. Papalabas na rin sila sa dulong parte ng lugar, kaya wala silang ibang inaasahan noon, kundi ang makarating sa susunod na bayan ng ligtas. Sa pagdating naman nila sa dulong baryo ng Balikotok, habang naglalahad si Minyong ng mabuting balita, may napansin naman siyang isang matandang lalaki na panayang pagngisi habang nakikinig sa kanya. May mga pagkakataon ding ginagaya nito ang kanyang mga sinasabi na siya namang pilit niyang inintindi. Subalit pagkaraan ng kalahating oras ng kanyang pagsasalita, napansin naman niyang hindi pa rin yun tumitigil.
Yung pakiramdam noon ni Minyong, medyo irritable na siya pero alang-alang sa mga taong nakikinig sa kanila, pinilit pa rin niyang maging kalmado. Hindi naglaon. Matapos niyang maipahayag ang magandang balita, palihim naman niyang kinausap ang lalaki. Kalmado at maayos ang pakikipag-usap niya rito, nang sa gayoy hindi humantong sa pag-aaway ang kanyang mga hinaing. Bukod kasi sa dayo lang sila sa lugar, nasisiguro niyang siya ang magiging masama sa oras na mag-eskandalo ang kanyang kausap. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin naman niyang nakikinig na sa kanya ang lalaking yon, seryoso naman niya itong tinanong ukol sa problema nito. Ayon kay Minyong na, hindi magandang pagtawanan ng mabuting salita ng Panginoon sapagkat itinuturing nila itong banal. Dagdag pa niya na, katakot-takot na kamalasan ang maaari nitong maranasan kung sakali mang hindi niya ititigil ang ganoong pag-uugali. Ngunit nang marinig naman yon ng lalaki, ngumiti lang naman yun sa kanya habang sumasagot yun ang, "Kung makapagsalita ka, parang ang banal-banal mo na." "Pastor, gusto mo bang masubok yung pananampalataya mo? May alam akong sityo na malapit dito na hindi naniniwala sa Panginoon. Halika, puntahan natin. Alam mo kasi sa lugar na ito, hindi mo rito masusubok ang totoong paniniwala mo." Nang marinig naman ni Minyong ang sinabi nito, nakaramdam naman siya ng matinding pangiinsulto, gawa nang sa isip-isip niya, minamaliit ng taong yon ang kanyang pananampalataya. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa mga mata nito, agad naman siyang sumagot dito ng, "Ganun ba? Sige, pwede naman natin niyang puntahan. Wala naman kaming iniisip na oras. Kaya sige ho, puntahan natin yung sinasabi ninyong baryo. Malugod kong tatanggapin ang alok mo, kung yan ang magiging daan para mailigtas ko ang iyong kaluluwa." "Pasensya ka na, Pastor. Matagal nang sinunog sa impyerno ang aking kaluluwa. Wala ka nang magagawa para mabawi ito. Sige, hintayin niyo ako rito. Kukunin ko lang ang kabayo ko." Sagot naman nung lalaki. Isang oras pa ang lumipas. Bumalik ito sa liwasan, kasama ang isang binatilyong nagmamaniobra ng isa pang kabayo. Ayon sa lalaki na, upang mapadali ang kanilang paglalakbay, kinakailangan nilang sumakay doon. Hindi naman yun naging mahirap, lalo pat tatatlong katao lamang sila. Bale, si Minyong noon, tapos yung isa niyang kasama, sa lalaki sumakay. Yung isa pang kasama nila, doon na sa binatilyo umangkas. Sa pagbagtas naman nila ng daan, una naman nilang napansin yung liblib na lugar na kanilang tinatahak. Dahil dito, inaasahan na noon ni Minyong, malayo sa kabihasnan ng bayan, ang kanilang pupuntahan. Hindi naman siya noon gaanong nababahala, gawa ng sa ilang taon niyang paninilbihan, hindi lang yon ang kauna-unahang pagkakataon na makaranas siya ng ganon. Maya-maya pa, doon na nga bumungad sa grupo nila ang isang sityo sa paanan ng bundok. Sa kanilang pagmamasid sa lugar, nasipat naman nila ang iilang mga kubo na pinamamahayan ng mga pamilyang pagsasaka ang pangunahing hanap buhay. Sa unang tingin, nasabi nilang matatahimik ang naninirahan sa lugar na yon. Pero pagpasok nila sa bukana ng sityo, unang sumalubong sa kanila ay yung mga bangayan at pagtatalo ng mga magsasaka. Yung iba hindi pa nakontento, nakikipagbuno pa sa mga kakilala nila na parabang may pagnanasa itong pumatay.
Akala nila Minyong nagkataon lang ang mga bagay na yon. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, mas lalo lang tumitindi ang kanilang mga nakikita habang patuloy silang umuusad sa sentro. Maya-maya pa, may mga nasisipat na silang bumubulagta sa lupa na siya namang labis nilang ikinabahala. Sinubukan pa nila yung itanong sa kanilang mga kasama, ngunit imbis na sumagot ito, tumawa lang yon na para bang nakakaloko. Pagsilay naman ito sa kanilang kinaroroonan, nagwika naman yon sa kanila ng, "Sabi ko sa inyo, Pastor, walang Diyos sa lugar na ito. Lahat ng pwedeng gawin, masama man o mabuti, wala yung kaso. Ang mga naninirahan dito, parang mga ligaw na hayop na kapag nagkaroon ng pagkakataon, papatayo ng walang kondisyon. Huwag niyo nang pansinin ang mga yan. Umakto na lang kayo na parang wala kayong nakikita." Kasabay ng pagwika nito, ay ang pagtahak naman ito ng daan patungo sa liwasan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang marating na nila ang lugar na yan, agad naman silang pinagkumpulan ng mga taong parang wala namang ginagawa sa baryo. Imbis di na magtanong yun sa kanila ng kung ano, nakatitig lang naman ang mga ito na parang naghihintay na sila'y magsalita. Dahil sa kanilang nadatnan, pinili naman ni Minyong na ilahad ang tungkol sa mga dala nilang magandang balita. Upang maging interesante ang kanilang paksa, sinimulan niya yon sa isang biro bago italakay ang tungkol sa mga sitas ng Biblia. Habang nagsasalita siya, hindi naman niya mapigilang ganahan sa pagpapaliwanag gawa ng lahat ng taong naroon na sisiguro niyang nakikinig. Subalit di pa man siya nakakatapos sa sinimulan niyang paksa, may iilan ng taong sumingit ng tanong sa kanya. Ani ng isa sa mga nakikinig, hindi naman totoo ang Diyos, kaya yung tanong nito sa kanya, bakit siya naniniwala? Dagdag pa nito na, kung totoo ang Panginoon, bakit may mga taong hindi nito nagagawang maprotektahan laban sa mga tiyak na kamatayan? Mariin din itong inilahad na sa kanilang lugar matagal na nilang tinalikuran ang ganoong paniniwala, subalit sa kabila nito, hindi pa rin sila pinaparusahan. Nang marinig naman ni Minyong ang sinabi ng lalaki, doon na siya nagkaroon ng interes na ipaliwanag ang kanyang panig. Kahit alam niyang mahirap paniwalaan yung lalaki, pinilit niya pa ring subukan na sagutin ang mga katanungan nito sa pamamagitan ng mga talatang nakikita niya sa banal na kasulatan. Ngunit makalipas pa ang ilang minutong pagpapalitan nila ng kuro-kuro, mas lalo lang lumabo ang lahat para sa kanila. Hindi naglaon. Nang magkagulo na ang iilang mga tao, agad naman silang pinagsisigawa ng mga ito hanggang sa paisa-isa na sila nitong kinuyog na nagresulta naman sa kanilang pagdakip. Pagtali naman ng mga taong yon sa kanilang mga kamay at binti, agad naman sila nitong dinala sa isang tagong bahay sa likurang bahagi ng sityo. Mula roon naghintay sila ng ilang oras hanggang sa napansin nilang unti-unti nang dumidilim ang buong paligid. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, sinubukan naman nilang tawagin yung lalaking naghatid sa kanila sa sityo, subalit dahil sa kanilang mga busal sa bibig, bigo naman silang makahingi ng tulong dito. Sa paglalim pa ng gabi, unti-unting napapalitan ng gutom ang kanilang mga nararamdamang takot. Ilang oras pa ang lumipas, akmang papatulog na noon sila Minyong, may narinig silang mga ingay sa labas ng kubo. Nang mapansin nilang unti-unti na yung lumalapit, hindi naman nila maiwasang kabahan sa paniniwalang sila ang pakay ng mga ito. Pagramdam naman nilang bumukas ang pinto,
agad naman silang napasipat sa kurtina, naghihintay sa pagdating ng mga taong dumukot sa kanila. Maya-maya pa, paghawi naman ng isang lalaki sa kurtinang yon, kitang-kita nila ang nanlilisik nitong mga mata habang nakangising nagmamasid sa kanila. Paglapit naman ito sa kanilang kinaroroonan, agad naman sila nitong kinaladkad papalabas na siyang naging sanhi upang pagpasapasahan sila ng mga kasama nitong naghihintay. Sa pagdating naman nila sa sentro ng baryo, tumambad sa kanila ang mga sulo na nagbibigay liwanag sa kabuuan ng liwasan. Ang mga upuan namang nasa gilid nito, punong-puno ng mga tao na walang ibang ginagawa kundi ang magmasid sa kanilang kinaroroonan. Pagtungtong naman nila noon sa entablado, lahat ng mga taong nagmamasid, sabay-sabay na naghiyawan. Sa isang iglap, bigla namang binalot ng kaguluhan ang buong paligid na para bang ang bawat isa sa mga ito merong mga pinag-uusapan. Bagaman hindi nila mawari kung ano ang mga ito, malakas ang kanilang kutob na may kaugnayan yon sa mga bagay na gagawin nila. Hindi naglaon, pagsampa ng isang lalaki sa entablado, inalis nito ang mga busal sa kanilang mga bibig, sabay wika sa kanila ng, "Nandito kayo para sa isang patimpalak. Sa inyong tatlo, ang matatalo ay kakainin ng mga manonood. Gusto niyong mabuhay? Ituring niyong mortal na kaaway ang bawat isa sa inyo." At ikaw, pastor, naniniwala kang may Diyos, hindi ba? Magdasal ka na. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang napasilay sa dalawa niyang kasamang hindi na umiimik. Alam niyang matapat ang mga ito sa kanya, pero sa ganoong estado, hindi malabong mapilitan din yung paslangin siya, alang-alang sa kanilang mga sariling kaligtasan. Gayunpaman, sa kabila ng naisip noon ni Minyong, pinili niyang huwag taniman ng galit ang kanyang mga kasama. Alam naman kasi niyang nakahanda na siyang mamatay anumang oras kung yun talaga ang kalooban para sa kanya ng Panginoon. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maipaliwanag na ng nilalang ang mga batas ng duelo, agad naman itong kinaladkad patungo sa gitna, yung dalawa niyang kasama. Pagharap naman ng mga ito sa bawat isa, muli na namang naghiyawan ang mga nilalang habang paulit-ulit na sinisigaw na maglaban na sila. Pag-abot naman ng patalim ng lalaking kumaladkad sa dalawa, mariin naman sila nitong inabisuhan na gawin na ang nais nilang mangyari. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa ang dalawa kundi ang magbuno. Sa bawat pagtama ng kanilang mga patalim, naghihiyawan ang lahat ng mga taong naroon na para bang nababaliw. Sa pagpapatuloy naman ng pagmamasid ni Minyong, kitang-kita niya ang takot sa mukha ng kanyang mga kapatid. Nais man niya yung patigilin pero alam niyang wala siya sa posisyon na gawin ito. Maya-maya pa, nang magkaroon na ng sugat ang isa, hindi na rin niya napigilang sumigaw upang mapahinto ang dalawa. Subalit nang marinig naman yon ng kanyang mga kasama, napailing lang naman ang mga ito habang nakatitig sa kanya. Nang mapagtanto naman ang kasama nilang malapit sa kanya na wala na silang mapagpipilian, nagpasya na yung sugurin ang mga nilalang kesa paslangin ang kanyang kapatid. Halos ilang minuto rin yung nakipagbuno hanggang sa masukol na ito ng mga aswang na nagmamasid sa lugar na yon. Paghawak naman ng dalawang nilalang sa kaliwa nitong braso, agad naman nila yung hinila, gayon din ang ginawa ng iba pa nitong mga kasama sa iba pang galamay nung kaibigan niya.
Dahil sa pinagsama-samang lakas ng mga ito, madali naman nilang naikalas ang mga kamay at binti nung kaibigan niya. Pagbagsak naman ito sa lupa, panay naman ang pagsigaw nito na tapusin na ang buhay niya. Subalit, nang marinig naman ng mga nilalang na yon ang inilahad ng kanyang kasama, tumawa lang naman ang mga ito. Imbis na tapusin nila ang nararamdaman nitong pagdurusa, pinili pa nila yung itali sa puno ng saging. Iniharap din nila ito kay Minyong at mula sa lugar na yon, nagwika sa kanya ang pinakapinuno ng mga nilalang. Ano, Pastor? Pinahihintulutan ba ng Diyos mo ang bagay na ito? Kung talagang siya ay totoo, humingi ka nga ng tulong sa kanya. Sabihin mo, mula sa kalangitan magpadala siya ng anghel na lilipol sa amin dito. Hindi mo yan magagawa, tama ba? Isa ka rin sa mga mapagpanggap. Pilit itinataas ang kanilang mga sarili para makapanghikayat. Pero ang kanilang mga budhi, sing-itim ng uling. Wala ka pa sa kalingkingan ng mga dibino. Ang iyong pananampalataya, mas maliit pa sa abo. Nagkakamali ka, Pastor. Nagkamali ka, Pastor, sa lugar na pinuntahan nyo. Wika nung nilalang. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong pagpalit ng anyo. Halos segundo lang ang naging pagitan noon nung tumambad sa kanya ang malahalimaw nitong wangis. Hindi niya mawari kung ano ito pero malakas ang kanyang kutob na hanayon sa lahi ng mga aswang. Paglalarawan ni Minyong sa nilalang na yon, parang sa tao naman ang wangis nito. Pero may mga parte yon ng katawan na hindi pangkaraniwan. Ayon sa kanya, yung bunganga ng nilalang na yon halos umabot na hanggang likod. Parang kalansay na rin yun kung titingnan, pero alam niyang napakalakas nito. Pagapang din yun kung maglakad, tapos yung ulo nito nakakaya nitong paikutin. May buntot din ang nilalang na yon, tapos yung gulugod nito may mga nakausling matatalas na buto. Kulay itim din ang balat nito, kaya sa oras na binabalot yon ng kadiliman, hindi ito gaanong masilayan ni Minyong. Pagtambad naman sa kanya ng totoong anyo nito, wala naman siyang ibang naramdaman kundi matinding takot. Matapos naman itong maipakita sa kanya nung aswang, agad naman itong inundaya ng saksak sa dibdib ang kapatid niyang halos 9 na taon na niyang naging karamay. Pagsilay naman ni Minyong na unti-unti na yung nawawala ng buhay, napapikit na lamang siya habang iniisip ang mga nakaraan nila. Dahil sa pangyayaring yon, matinding kalungkutan ang naramdaman ni Minyong para sa nawala niyang kaibigan. Masakit din para sa kanyang makita ang labi nito na unti-unting pinaghahatian ng mga nilalang na sugo ng demonyo. 10 minuto pa ang lumipas. Tanging ulo na lamang ang natira sa bangkay nito. Yung mga aswang kasing nagmamasid, pilit na rin kumuha ng karne na kanilang mga parte. Yung iba, inilagay sa dala nilang bayong, habang ang iilan naman, kinain sa harapan mismo ni Minyong. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, tulala naman siyang nakaupo sa loob ng kubo. Yung kasama niya magdamag ng umiiyak dahil sa takot na nararamdaman nito para sa kanila. Hindi naman niya yun gaanong pinapansin. Sa kadahilan ng iniisip na lang niya, mangyayari ang mga bagay na dapat mangyari. Alam niya ring wala siyang kakayahan na yun ay pigilan
kung kaya't pinili na lamang niyang ihanda ang sarili niya. Pagtungtong naman ng hapon, nang medyo kumalma na yung kasama niya, bahagya naman yung napasilay sa kanya habang nagwiwika ng, "Pastor, parang hanggang dito na lang ako. Mamaya ho, kung sakali mang totohanin nila ang kasunduan, sabihan niyo na lang ho ang pamilya ko na mahal ko sila. Kahit ako'y nasa kabilang buhay na, patuloy ko pa rin silang titingnan at poprotektahan. Magpatuloy ho kayo, Pastor. Kahit ganito kasalimutan nangyari sa atin, naway huwag kayong mapanghinaan. Humiling kayo sa Diyos ng lakas. Binigyan niya kayo ng pagsubok para maging matatag." Nang marinig naman ni Minyong ang sinabi ng kasama niya, napasilay lang naman siya sa kinaroroonan nito habang sumasagot doon ng, "Uuwi tayo ng magkasama. Pakiusap. Huwag mo nang dagdagan ng bigat ng aking pasanin. Tandaan mo, hindi silang magtatagumpay dito kundi tayo." Pagkalahad naman ni Minyong ng mga katagang yon, pilit naman niyang kinalaga ng kanyang sarili mula sa taling gumagapos sa kanyang mga bisig. Kahit napakahigpit nito, sinubukan niya yung putulin gamit lamang ang kanyang bunganga. Nang mapansin naman yon ng kaibigan niya, ganon din ang ginawa nito hanggang sa pagkaraan ng 2 oras, nagawa na nilang maputol ang mga taling yon. Dahil sa kanilang ginawa, naging madali na para sa kanila na maputol ang mga taling nasa paa nila. Matapos nun, dali-dali naman silang lumikha ng isang maliit na siwang sa likod ng kubo. Wala man silang kaide-ideya kung saan sila mapapadpad. Pinili naman nilang tahakin ang lugar na yon upang makalayo sila sa mga nilalang na nagbabalak pumatay sa kanila. Subalit lingid sa kaalaman nila Minyong noon, gubat pala ang sasalubong sa kanila pagkababa nila sa ibayong parte ng bundok. Habang pinagmamasdan nila ito sa kalagitnaan ng bundok pinuno, pilit naman silang naghahanap ng baryo, ngunit wala talaga silang nakita. Gayunpaman sa kabila nito, nagkukumahog pa rin nilang tinahak ang daan para lamang makalayo sa mga nilalang. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, ramdam na nila ang pagkakagulo ng mga aswang sa sityo. Kahit milya-milya na rin noon ang kanilang layo, hindi nila maipagkakaila ang mga tunog ng pag-aatungal ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, pilit pa rin silang lumalayo. Pagod na pagod man ang katawan, sinusubukan pa rin nilang umusad sa takot na baka muli na naman silang mahuli ng mga aswang. Sa paglalim pa ng gabi, halos hindi na mawari nila Minyong kung saan sila pupunta. May mga pagkakataon kasing pakiramdam nila umiikot lang sila, kaya imbis na magpagod kakalakad, naghahanap sila ng paraan para maikubli ang kanilang mga sarili. Bahala na kayo kung maniwala kayo, pero ayon sa kanya, 1 buwan silang nagpaikot-ikot sa mga kagubatan. Gabi-gabi halos iniiwasan nila ang mga aswang na nasisipat nilang lumilipad sa kalangitan. Naranasan na rin nilang matulog katabi ng mga ahas at uminom ng tubig sa mga maruruming sapa. Ayon sa kanya, na ang tanging iniiwasan nila noon ay yung masugatan. Sa layo kasi nila sa kabihasnan, paniguradong kayang-kaya silang patayin ng kahit isang maliit na kalmot lang. Habang tumatagal ang kanilang pagtatago, unti-unti na rin silang nasanay.
Lahat ng may buhay na gumagalaw, kinakain na nilang dalawa. Kapag wala rin silang makitang ligaw na kamote, ugat ng mga puno ang kanilang pinapapak. Naranasan na rin nilang kumain noon ng mga langgam para lamang makausad. Sa kanilang estado kasi, napakahirap para sa kanila na humuli ng mga malalaking hayop. Iniiwasan din nilang magtagal sa isang lugar, kaya bago sumapit ang hapon, mabilis na silang naglalakbay papalayo. Akala nga noon nila Minyong, hanggang doon na lamang ang kanilang mga buhay, pero makalipas pa ang isang buwan, may nadatnan silang isang maliit na baryo. Pagpasok naman nila rito, agad naman sila doong humingi ng tulong. Awa naman ng Diyos, mababait ang mga taong naninirahan sa lugar na yon. Halos lahat ng kanilang kailangan ibinigay nito sa kanila para makabawi ng lakas na nawala sa kanila. Bale, nanirahan din sila doon sa loob ng 2 buwan, kung saan nagtulong-tulong ang lahat ng mga taga-baryo sa pagbabantay tuwing gabi. Bagaman may mga pagkakataong may nagpaparamdam na mga aswang, ayon sa mga ito, hindi naman yun gaanong tumatagal sa kanilang lugar. Bukod kasi sa may mga dala silang pangontra, meron ding nakatirang dibino sa baryong yon. Si Minyong na mismo ang nagpatotoo pinuno na iba ang pananampalataya ng isang lehitimong dibino sa hamak na pastor na katulad niya. Sa lahat ng taong nakilala niya, yun lamang ang nakilala niyang may napakadalisay na puso. Tipong lahat ng pintas kaya mong maibato dito nang hindi yun gumaganti. Napakabuti rin ito na halos kahit ang sarili nitong salawal, kaya nitong maibigay sa nangangailangan. Magmula noong nakilala niya ang dibino, hindi niya maiwasang mahiya sa sarili niya. Dahil doon, pagbalik nila sa lugar nila, tuluyan na rin siyang kumalas sa kinikilala niyang sekta. Ang ginawa niya, bumalik siya sa baryo kasama ang kanyang kapatid para matuto ng totoong aral. Ngayong pangkasalukuyan, kahit wala na itong si Minyong, may mga tao pa ring hindi makakalimutan ang kanyang istorya tungkol sa sinapit niya sa baryo ng mga aswang. At ang talagang tumatak sa isip niya na nung minsang maganap ang pangyayari na pagtatagpo ng pastor at ng dibino. Okay. Opinyon ko sa kwento. Unang-una, humihingi ho ako talaga ng pasintabi sa mga kakilala nating pastor kung sakali mang merong nakikinig sa atin, merong kamag-anak, merong kaibigan, o kung ano man. Humihingi po ako ng pasintabi sa inyo. Ito po naipasa lang sa akin at ipinakwento. Well, wala akong pwedeng ibigay na solidong komento tungkol sa dalawa kasi medyo magkaiba yan 'Di ba? Pero dito sa side ni pastor, hindi ko sinabi na tinalikuran sila ng Diyos. Bakit? Unang-una nakatakas sila. Hindi sila nakain na dalawa. Nabuhay sila. Doon pa lang isang napakalaking milagro na yon na pinakita sa kanila ng Diyos. Kasi yung isang kasama nila namatay. So ine-expect nila dapat patay silang dalawa. Pero hindi. Nanalangin sa Diyos yung dalawa, dininig yun ng Diyos. Hindi lang yung gustong mangyari ng aswang na biglang maipapadalang sugo doon tapos uubusin yung lahi nila. Napaka-imposible nun. Dito sa parte na to, ang pinakitang milagro ng Diyos ay yung nanatili silang buhay hanggang sa nakalabas sila sa lugar na yon, tapos may nakilala silang dibino na tinulungan sila. So ang pinadala ng Diyos, yung dibino. Na kay pastor na lang kung bakit bigla siya nag-iba ng paniniwala. Kasi kung tutuusin, pwede niyang ipagpatuloy yung pagiging pastor niya tapos ikinalat niya yung kwento niya na ganito. Sobrang ganda nun. Sobrang malaking pagpapatunay yun na totoo talaga yung Diyos na pinaniniwalaan ni pastor. Ang kaso lang,
Sobra naman siyang namangha dun sa kumupkup sa kanilang dibino na hindi naman natin masisisi si Pastor. Kasi nga siguro nakita niya kung gaano kabait yung dibino eh. 'Di ba? Yun lang yung pwede kong ibigay kasi hindi ko pwedeng panghimasukan tong dalawang to. Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.